kapuso, isa ba kayo sa mga may high risk sa pagkakaroon ng brain attack o mas kilala sa tawag na stroke? Nagiging common na sakit na ito sa mga Pilipino. Kaugnay niyan, makakasama natin ang President ng Stroke Society of the Philippines, La Union, Pangasinan Chapter, Dr. Ida Ingrid Tulagan. Good morning, Joanne. Good morning, Doc Ida, and welcome to Mornings with GMA Regional TV. Salamat po sa pagkakataong ito. Doc, unang-una, ano nga ba ang brain attack o stroke? So, ang stroke ay atake sa utak kung saan biglang tumitigil ang daloy ng dugo o blood supply sa isang bahagi ng utak. Sa pamamagitan ito ng baradong ugat o ng pumutok na ugat. Kaya ito ay nagdudulot ng Mahirapan yung pagdalo ng dugo mga sa nerve? sintomas Oo. at nagdudulot ng kawalan ng supply ng oxygen dito sa affected part ng brain. Kaya namamatay yung brain cells kasi wala ng oxygen supply. Oo. Doc, ano ang mga risk factor para tamaan ka ng stroke? Mga risk factors natin, syempre merong mga lifestyle na risk factors, nagpapataas ng chance, kagaya ng paninigarilyo, labis na pag-inom ng alak, kakulangan sa exercise o pagiging inactive, physically inactive. Minsan, kahit mga sobrang stressful na situation, ganyan. Tapos, kapag meron po tayong mga kondisyon, unang-una yung mataas na blood pressure, lalo kapag hindi controlled, diabetes, mataas na cholesterol, tapos may mga kondisyon po sa puso na nagkakos din ng stroke, kagaya kapag hindi po regular yung pintig ng puso. Yun yung mga common po na risk factors ng stroke. Okay. So parang Doc, ibig sabihin, mas risk ka sa brain attack o stroke kapag meron kang comorbidities. Opo. Okay. Ano naman yung mga early na sintomas ng sakit na ito, Doc? So, para po matandaan natin kung ano yung mga sintomas ng stroke, tandaan lang po natin yung acronym na B-FAST. So, B stands for balance kapag biglaan na nawala ng balanse or parang lasing maglakad bigla. Tapos E for eyes, biglang panlalabo ng paningin lalo na ng isang mata o kaya biglang dumoble ang paningin, parang duduling. Tapos F for face, so kung yung mukha ay ngiwi or tabingi, sinyalis din po ito ng stroke. A for arm, so kung halimbawa nakita niyo po yung kamag-anak niyo, parang humina yung isang kamay, so pwede niyong i-ask or sabihin itaas yung kamay, tas tingnan baka bumababa kasi yung isa. Or yung leg din, so pwedeng arm o kaya leg, binti. Pag naglalakad, parang naiiwan yung isang paa. Okay. So usually, kalahati ng katawan, isang side ang nanghihina. Tapos speech, S for speech, so biglang nabubulol magsalita or nauutal-utal magsalita, or hindi makapagsalita. O kaya ay kinakausap nyo, akala nyo hindi na nakakarinig, pero yung pala, hindi lang siya makaintindi. O kaya hindi siya makapag-respond. Opo, hindi makarespond. Okay. Tapos T for times, ibig sabihin po, mahalagang ma-recognize, makilala agad ang mga sintomas ito para madala nyo po agad sa ospital. Kasi po, ang stroke ay considered na emergency kasi nga po hinahabol nating masagip sana itong mga brain cells na nakukulangan ng oxygen dahil sa kulang na blood supply. Doc Ida, meron lamang mga katanungan ng ating mga kapuso kaugnay nga sa stroke na inyong mapapanood at inyong sasagutin pagkatapos nga po ng katanungan nila. Dok, totoo po ba na mas malaki ang tsansa na may stroke ang mga lalaki? Okay, so totoo po ito dahil mas marami po ang mga naninigarilyo, umiinom sa mga lalaki, at minsan po yung mga medical condition kasi may tendency po ang mga lalaki na hindi magpa-check up agad, ganyan. Kaya nagkakaroon po ng komplikasyon kapag nalaman na po yung mga medical condition nila. Okay. Second question. Dok, pagbata ka ba, pwede ka bang may stroke?
So, ang stroke po maaring tumama sa kahit anong edad. Kahit sino, pwedeng bata, pwede pong matanda. Meron din po mga nasustroke sa mga children, pero iba po yung mga risk factor sa kanila. Pero yes, meron po tinatawag na stroke in the young. So kahit mga 20s, ganyan, 30s, pwede pong ma-stroke. Kaya mahalaga pa rin po talaga maiwasan ito. Okay. Bakit, Doc? Ano yung reason? At early age, pwedeng may stroke yung isang bata? So, yung mga younger age, let's say yung below 45 years old na mga nasustroke, ay pwedeng may mga condition sila sa Okay. dugo nila, abnormalities, ganyan, may mga na nagkakos ng stroke. Ano, hereditary? Possible? May iba hereditary, opo. Okay. Doc, ano naman ang prevention ng sakit na ito? So, ang unang-una pa rin na pag-iwas is ang ating lifestyle modification. So, magkaroon po ng regular na physical activity or exercise 20 to 30 minutes a day. Kumain po ng healthy diet, iwasan pong maaalat, mamantika, matatabang pagkain or yung mga sobrang tamis. Kung meron kayong mga medical condition, magpa-check up po ng regular, yung mga gamot po ay inumin regularly, makinig sa payo ng doktor, paninigarilyo ay itigil po, mahalaga po yan, at ang labis na pag-inom, iwasan na rin po. Ay. Maraming salamat, Dr. Ida Ingrid Tulagan. Magbabalik ang Mornings with GMA Regional TV.